Ito ang aktual na welfare check footage ng mga pulis sa bahay ng mag-amang Michael at Sarah Stern pagtapos nilang matagpuan ang abandonadong sasakyan sa Route 35 sa Neptune Bridge, New Jersey na pinaniniwala ang ginagamit ng dalaga. Ano nga ba ang nangyari sa dalagang si Sarah Stern? Bakit nga ba inabandonan ni Sarah ang sasakyan sa may tulay? May kinalaman kaya ang kanyang ama sa kanyang pagkawala? Ang 19 years old na si Sarah Stern ay pinanganak noong March 1997 sa isang maliit na town sa Neptune City, New Jersey. Siya ay nag-iisang anak ni na Michael na isang quality control project manager at Carla Stern na mahilig magbasa kung kaya't ito ay may pag-aari ding bookstore sa kanilang lugar at miyembro ng American Booksellers Association. Matalino, masipag, palakaibigan at malawak ang imahinasyon. Ganyan ilarawan si Sarah ng mga nakakakilala sa kanya. Siya din ay miyembro ng kanilang softball varsity at swim team nung siya ay nasa high school pa lamang. Maliban dito, nakitaan ang talento sa pagpipaint, sketching at photography ang dalaga. Itinuring na miracle baby si Sarah ng kanyang mga magulang dahil na rin sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng kanyang inang si Carla. Sa maliit na town ng Neptune City, halos ang lahat ay magkakakilala at magkakakaibigan, kung kaya't hindi kaila ang pinagdadaanan ng pamilya. Sa kasamaang palad, pumanaw si Carla taong 2013 pagtapos ng pakikipaglaban sa cancer. Hindi ito naging madali para sa mag-amang Stern, ngunit ito ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Maliban sa suporta at pagmamahal ng ama at mga kaibigan, makikita sa mga ginawang art ng dalaga ang lungkot ng kanyang pinagdadaanan. Sa kabila neto, siya ay naging matatag kasama ang kanyang amang si Michael. Nagtrabaho siya sa isang local pizzeria at ice cream house sa kanilang town para makapag-ipon at matupad ang kanyang pangarap. Hindi nagtagal, siya ay graduate sa Brookdale Community College kung saan nakakuha siya ng degree sa Arts and TV Production. Hindi lingid sa kanyang ama at mga kaibigan ang plano niyang paglipat sa Canada para i-pursue ang pangarap na maging isang magaling na artist. Katulad ng ibang relasyon, hindi rin maikakaila na nagkakaroon ng pagtatalo ang mag-ama, ngunit sa huli ito ay nare-resolve din naman. Isa sa sinasabing matalik na kaibigan ni Sarah ang binatang si Liam McCastany na parehong residente sa maliit na town ng Neptune City. Naghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Queen at Megan McCastany kung kaya't napilitan ng kanyang ina na siya'y i-homeschool pansamantala. Nang mga panahon na yon, umaattend naman ng Sunday school classes si Sarah kung saan niya nakilala si Liam. Ang simpleng pagkakaibigan ng dalawang paslit ay tumibay sa haba ng panahon. Sa Facebook account ni Liam, tinawag niyang kapatid ang matalik na kaibigan at binansagan ang kanilang grupo na The Squad. Nagpatuloy ang pagkakaibigan ng dalawa na itinanggi ang pagkakaroon ng relasyon na higit pa sa pagiging magkapatid o magkapamilya. Maliban sa halos araw-araw na pagkikita, lumalabas ang magkaibigan tuwing weekend. Hindi rin lingid sa kanilang mga magulang ang turingan ng dalawa kung kaya't sa parehong high school nag-enroll ang magkaibigan. Naging volunteer din sa Bradley Beach Fire Department taong 2013 ang matalik na magkaibigan. Nagkaroon man ng magkaibang kurso sina Liam at Sarah, hindi lumilipas ang isang linggo na hindi sila nag-uusap o nagkikita. Normal sa Amerika ang paghiwalay ng kanilang mga anak kapag sila ay tumungtong na ng 18 years old. Dito nagdesisyon sina Liam at ang kanyang high school friend na si Preston Taylor na mag-share sa bahay na kanilang tutuluyan. Nakilala ni Preston si Sarah mula kay Liam at naging kaklase niya rin ito sa kanyang algebra class noong siya ay nasa high school. Siya din ang naging date ng dalaga sa kanilang junior prom, ngunit itinanggi ng binata na sila ay may relasyon. Isang tawag mula sa isang Uber driver ang natanggap ng kapulisan dahil sa abandonadong sasakyan malapit sa tulay. 911, where is the emergency? Not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading
south in the middle of the bridge. There's a car that's abandoned. It's off to the side of the road, but The Belmar Bridge being the 35 bridge? yeah, the 35 bridge would be going from north going south Into Belmar. into Belmar. Yeah. Right. Hey, did you pass the midpoint? Because up to the midpoint is Neptune, and after the midpoint is Belmar. So yeah, Neptune actually. Technically, it was after. It looked like it was more on the Neptune side. So what kind of car is it? Kind of looks like an old beat up, light tan colored like sedan. And what was your name, sir? So if it's okay, I'd just rather be anonymous. And this is your cell number? Yeah, I'm driving Uber and Lyft tonight, so I just figured I'd give a call in because it's kind of hard to see. I think if you're coming the other way. And was there anybody inside the vehicle? I looked, no. Okay. Unless they were sleeping, I couldn't see them by their head being up. Nobody Okay. looked like they were in it. All right. Nadatna ng kapulisan ng isang 1994 silver Oldsmobile sa gilid ng tulay sa pagitan ng Belmar at Neptune Bridge sa Route 35 madaling araw ng December 23, 2016. Naging kahina-hinala ito dahil hindi nakakandado ang sasakyan at ang susi ay nasa ignition o nakasaksak pa. Chinek ang plate number sa database at napag-alaman na ito ay nakarehistro sa 96 years old na si Lillian Stern. Sa teorya ng kapulisan, maaring iba ang nagmamaneho ng sasakyan dahil na rin sa edad ni Lillian. Agad nagsagawa ng welfare check ang mga ito sa address na nakuha kung saan nakatira ang mag-amang Stern. Neptune City Police, hello? Let's check down here first. Hello? Dog's in a cage right back there. Hello? It's the police department. Hello? Anybody home? Announce yourself, please. Hello? The resident is Mike Stern. I'm not sure who else you're looking for as far as Uncle goes. I'm trying to locate Mike. Nang mga oras na yun, kasalukuyang nagbabakasyon si Michael sa Florida kasama ang bagong kinakasama. Nakatanggap ng tawag ang biyudo mula sa mga pulis tungkol sa abandonadong sasakyan na natagpuan nila sa may tulay. Kinumpirma ni Michael na ang anak niyang si Sarah ang gumagamit ng sasakyan ng kanyang lolang si Lillian. Sinubukan niyang kontakin ang anak ngunit hindi ito sumagot kung kaya't agad siyang nagmaneho mula Florida pabalik ng New Jersey. Sa pagkakataong ito, iba't ibang teorya ang nabubuo lalo na nasa ilalim ng tulay ng Shark River ang inabando ng sasakyan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng kapulisan at agad nilang inabisuhan ang Belmar Water Rescue Team bandang 3:40 na madaling araw. Ilang oras ang lumipas ngunit walang natagpuang katawan o kahit anong magtuturo ng totoong nangyari sa pagkawala ng dalaga. Bandang 4:00 na ng madaling araw nang puntahan nila ang matalik na kaibigan ni Sarah na si Liam. Napag-alaman nila na nagkita ang dalawa bandang 2:00 ng hapon kung saan nabanggit niya din ang kagustuhan ng dalaga na lumipat sa Canada dahil na rin sa madalas na pag-aaway ng mag-ama. At iyon na daw ang huling pagkakataon na nakausap at nakita niya ang matalik na kaibigan. Sinabihan siya ng kapulisan na kapag kinontak siya ni Sarah ay agad silang abisuhan. Ngunit sinabi ni Liam na nawawala ang kanyang cellphone at hindi niya alam kung saan niya ito naiwan. So you haven't been able to talk to you? You don't know where your cell phone is? No. Yeah, mine on me, so. All right. Keep looking for your cell phone, man, because we're trying to find Sarah. But so what was her mindset last time you talked to her? I just know she's been trying to get away. She's been telling me she's going to Canada. Trying to get away, okay. Canada, she's been real depressed lately? Her dad is crazy. Opisyal nang diniklarang missing person si Sarah Stern kung saan naglabas din ng flyers at pabuya ang Crime Stopper na nagkakahalaga ng $5,000 sa kahit anong impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan ng dalaga. Sa patuloy na investigasyon, nakakuha ng CCTV footage ang kapulisan kung saan makikita si Sarah na pumasok mag-isa sa isang bangko. Ito'y kinumpirma din ni Liam na pinagmaneho niya ang dalaga sa bangko pagtapos nilang kumain sa Taco Bell. Nakakuha din ng footage kung saan paalis si Liam ng bahay na nagtutugma sa kanyang naunang testimonya na siya'y pumasok sa trabaho ng hapong iyon.
Nagsimulang maghinala ang mga pulis kay Liam dahil may ilang detalye sa kanyang unang interview ang hindi nagtutugma sa mga nakalap na CCTV footage ng mga investigador. Ni-roll out na din ang posibleng pagtalo ng dalaga sa tulay dahil sa mga unang testimonya ng mga nakakakilala kay Sarah na nagsasabi na walang anumang indikasyon na kikitilin niya ang sariling buhay. Tanging si Liam at Preston lamang ang nagbibigay diin na maaring may depresyon si Sarah dahil sa hindi magandang relasyon sa ama. Nagpabago-bago ang testimonya ni Liam at Preston nang sila ay muling questionin ng mga pulis. Sa kabila ng pagpipilit nila na wala sa kondisyon ng pag-iisip ng dalaga, napansin ng mga investigador ang kakaiba nilang ikinikilos. Ilang beses din nagsinungaling si Liam tungkol sa pagkawala ng kanyang cellphone at ang oras na magkasama sila ni Sarah. Binago din ni Preston ang una na niyang sinabi tungkol sa kung ilang beses umuwi si Liam mula trabaho para tanungin kung nahanap na ang kanyang cellphone. Sa kabila ng kasinungalingan ng dalawa, walang kasong naisampa dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya at hindi pag-amin ng mga salarin. Ilang ulit nagsagawa ng search and rescue ang kapulisan at iba't ibang grupo para mahanap ang katawan ni Sarah na hinihinalang tumalon sa tulay. Ngunit paglipas ng ilang linggo, naging cold case ito dahil sa walang mahanap na matibay na ebidensya na magtuturo na nagkaroon ng foul play. January 2017, isang Anthony Curry na amateur filmmaker ang lumapit sa mga kapulisan dahil sa sarili netong teorya tungkol sa nangyari sa dalaga. Siya ay malapit na kaibigan ni Liam McCastany dahil pareho ang interes nila sa paggawa ng mga film at naging magkaklase din sila. Ayon sa kanya, November ng 2017 na makita sila ni Liam kung saan binigyan siya ng idea sa susunod niyang proyekto. Ang kwento ay tungkol sa pantasya ng binata sa pagpaslang sa isang dalaga at pagtapon sa katawan nito sa isang tulay. Binaliwala ni Anthony ang pantasyang ito ni Liam dahil na rin sa madalas silang magbatuhan ng idea tungkol sa kanyang mga short films. Ngunit ikinabahala niya nang marinig ang pagkawala ni Sarah 1 buwan pagtapos ng huling pagkikita nila ni Liam. Isa sana sa matibay na ebidensya sa isang krimen kung matatagpuan ang katawan ng isang biktima. Ngunit sa kasong ito, tanging saksi at pag-amin ang maaaring maging susi sa totoong nangyari kay Sarah Stern. Nagkasa ng follow-up operation ng kapulisan kung saan pumayag si Anthony Curry na mai-record ang anumang impormasyon na makapagbibigay linaw sa pagkawala ng dalaga. Dito na nga maririnig ang pag-amin ng sariling kaibigan ni Sarah Stern na siya mismong kumitil sa buhay ng dalaga habang ito ay nagmamakaawa. Diniktalya ni Liam McCastany kung paanong nagtapos ang buhay ng matalik na kaibigan sa sarili niyang mga kamay. Inamin niya din na itinapon niya ito sa tulay sa tulong ng kaibigang si Preston. I took her out, drag her into the back, put her in a bathroom, and then I had to go straight to work. So Preston came over, took the body, put it in the bushes. February 1, 2017, dinitene ang magkaibigang Preston Taylor at Liam McCastany. Napag-alaman na pagnanakaw ang naging motibo sa pagpaslang. Sa patuloy na investigasyon, September 2016 na maikwento ng biktima sa matalik na kaibigan na may nakita siyang bulto ng pera sa kanilang bahay na maaring inipon ng kanyang ina bago ito pumanaw. Dito na nagsimula ang maitim na balak ng matalik na kaibigan. Hinikayat niya si Sarah na huwag ipaalam sa kanyang sariling ama ang perang nakuha. Sa pagkakaalam ng sospek, tinatayang nasa $50,000 to $100,000 ang namana ng dalaga sa kanyang ina. Ngunit dismayado si Liam nang mapag-alamang wala pa sa kalahati ang inaasahang makukuhang pera pagtapos ng krimen. Ang buhay ng kanyang kaibigan ay nagkakahalaga lamang ng $10,000 kung saan sinabi din ng sospek na hindi niya alam kung magagamit niya ang perang nakuha dahil na rin sa kondisyon nito. The worst part of it is I thought I was walking out $50,000, $100,000 in my pocket, and she only had $10,000. And this money, I don't know if it was burnt or something. It's fucking old money, terrible quality. I don't even know if I can put any of it in the bank. Sa kagustuhan ng mga pulis na magkaroon ng sapat na ebidensya para maikulong ang sospek, maliban sa nai-record na pag-amin ni Liam McCastany, naghain ng plea deal ang prosecution kay Preston Taylor
kapalit ng pagtestigo neto laban sa sariling kaibigan. Tuluyan ng inaresto at kinasuhan ng dalawang magkaibigan sa pagkawala ni Sarah Stern. Nag-plead ng guilty si Preston Taylor noong May 2017 sa kasong first-degree armed robbery, second-degree conspiracy, second-degree desecration of human remains, third-degree hindering apprehension of oneself, third-degree hindering apprehension of another, and fourth-degree tampering with evidence. Kapalit ng mas mababang sentensya, tumestigo si Preston Taylor laban sa kaibigang si Liam McCastany. Nagtungo ang mga pulis kasama si Preston sa bahay ni Sarah Stern para ituro kung saan niya nadatnan ang bangkay ng biktima at kung paanong sinakay nila ito sa kanyang sasakyan at itinapon sa tulay. Kinasuhan naman ng first-degree murder, felony murder, conspiracy, hindering apprehension, and desecration of human remains si Liam McCastany, ang matalik na kaibigan ni Sarah Stern. Hindi man nahanap ang katawan ng biktima, naging sapat ang tape confession at pagtestigo ni Preston Taylor laban kay Liam McCastany. Natagpuan din ang dalawang safe boxes sa Sandy Hook at Shark River Park na naglalaman ng mga damit at ang perang punot dulo ng krimen. Paglipas ng 3 taon, nasintensyahan noong June 28, 2019 ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang parol si Liam McCastany. Samantala, nasintensyahan naman ng 18 taong pagkakabilanggo si Preston Taylor dahil sa naging papel niya sa krimen. Kasalukuyang nakakulong pa din si Liam McCastany sa New Jersey State Prison habang nasa Garden State Youth Correctional Facility naman ang kaibigang si Preston Taylor. Hindi man nahanap ang katawan ng dalagang si Sarah Stern, naniniwala ang kanyang ama na si Michael na nakamtan nila ang hustisya para sa kanyang minamahal na anak.